Medyo laro-laroin yung accelerator. Lakas ng lagitik nito. Yeah. Yeah. Parang typewriter. Typewriter. Sige. Natin kung may langis. Jam! Buksan mo nga to, Dol, kung may tumatalsik na langis na umakyat. Typewriter ang dali. Guys, matigas yan. Yan nga pala ang concern ng ating customer ngayon. Sobrang ingay ng kanyang makina malagatik. Pagkatapos daw nilang linisin yung oil sludge nito, mga boss. So binaba nila yung makina para linisin yung kapal ng oil sludge kasi sobrang dami na pong dumi, mga bossing, no. Pagkatapos nilang gawin, mga bossing, ay ganyan na nangyari ang andar ng kanilang makina, parang typewriter na. So ngayon, pabubuksan natin kay Kalyabing Chammer kung umaakyat ng maayos yung langis. So ayan, medyo matigas nga lang yung takip, kaya nagpakuha tayo ng plies. So hindi pa nga kinaya ng lungnos yan, mga bossing. Yan ang concern sa atin. Ginawa nila yan, at nung hindi na maalis yung ingay, ay dinala dito sa atin. Yeah. 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 Okay. Cam. Buksan mo ulit yung strainer nito sa ilalim. Yung strainer. Tapos bukas tayo ng valve cover. Titingnan natin yung clearance, ipipiler muna natin. Pero unahin mo muna yung strainer. Yan, ang gagawin nga natin dito, susukatin natin yung valve clearance, mga sir, o yung valve tappet, no. So pinagdududahan natin dito, malalayo yung gap ng clearance. Tapos papacheck din natin yung oil strainer, baka sobrang dumi. Pero ito, mga bossing, umiilaw naman yung oil indicator pag naka-on. Pag umandar naman siya, namamatay. Kaya hindi ko muna pinagdududahan dito yung supply ng langis. So dito, pabubuksan natin yung valve cover. Dito magkakaalaman, mga boss, kung ano yung naging problema nito. Nagpalit na rin pala sila ng oil pump nito, mga bossing, pero ganun pa rin daw, malagatik at sobrang ingay. Ay. Yan na nga, pinabuksan ko na kay Kalyabing Chammer. So ayan, tinabas na pala nila yung takip ng oil pump strainer. Tsaka mukha namang malinis, mga boss. Ayan, oh. So titingnan natin at wala naman siyang kadumi-dumi, mga bossing. So sa crankcase may nakita ako mga nalaglag, pero hindi naman nagbara doon sa strainer natin. So ibig sabihin okay yung oil pump strainer natin. Ngayon isusunod natin yung valve clearance, no? Kasi yun nga, hindi naman umiilaw yung oil indicator niya habang umaandar yung makina. So ayan, may dumi nga tayo napakita dyan sa customer. Yan yung mga laglag doon sa ating crankcase, pero hindi naman siya nagbara doon sa oil pump strainer. So ayan, kapal nga pa rin ng dumi. Ayan, parang mga putik. So ngayon gagawin natin, papacheck naman natin yung valve clearance. So talagang pag nag-trouble tayo ay isa-isahin talaga natin, mga bossing. Yan, proceed naman tayo dito sa valve clearance. Ay nagsusukat na nga kami dito ng mga valve clearance, mga boss. So kinukuha namin lahat ng clearance dito sa intake tsaka sa exhaust valve. Ayan. Tapos ang gagawin natin, ayan, nililista namin yung mga clearance na nakukuha namin sa bawat engine valve na gap. So ayan, dito nga, mga boss, meron pa nga ritong 0.020, 0.030. So hindi talaga pare-parehas. So dito nagkakapalit-palit talaga yung valve clearance niya. So ipapakita ko yung listahan mamaya, mga bossing, kung gaano kalaki yung clearance. So hindi na rin nila naibalik sa tamang posisyon yung mga valve tappet. So nagkakapalit-palit na rin. Kaya tama rin tong ginawa natin na sinukat talaga natin, mga bossing, no, para maibalik natin yung tamang valve clearance nito. Yan, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga clearance na nasukat natin dito, mga bossing, sa ginawa natin ngayon.
Ayan nga, dito, pagka naibalik natin sa original na clearance nito, papaanda rin natin, tapos observe ulit kung may ingay pa ba tayong maririnig. Yun, bibilisan na nga natin mga boss. Ayan, tinitingnan ko yung mga listahan ko. Yan yung mga clearance niya. Mayroong maliit ang clearance, may malaki. Kaya ayan, inayos-ayos na natin yan. Pagkatapos, salpak ulit ng camshaft. Ayan, susukatin ulit. 18. Yan, natyaga naman nating makuha yung mga tamang clearance nito mga bossing. Kaya mamaya-maya paanda rin natin. Tapos napansin ko lang pala no, habang nagkakalas ako ng mga cup dito o nagki-clearance, bawat tanggal ko ng camshaft cup niya ay may mga gas-gas mga bossing. Kaya nagdududa rin ako na medyo mahina ang bomba ng oil pump nito. Pero sabi ko, tatapusin ko muna yung valve clearance nito bago tayo mag-proceed doon, no? Kasi hindi natin pagdududahan. Kasi namamatay naman yung oil pump indicator. Pero nagtataka lang ako, masyadong nagagasgas yung kanyang camshaft cup. Halos sa sa dulo, yung tatlong cup na yan sa dulo sa papuntang 2 in 3/4 na camshaft cup, doon po ang may mga gasgas. Pero yung sa una wala naman. Ayan, pero ayan mga boss, chine-check ko na nga, tama na yung clearance nito. Kaya ayan, fast forward tayo, paanda rin na natin to. Kaya mga boss, ang ginawa natin ay naghanap tayo ng cup kasi yung may tama yung cup niya mga bossing doon sa BIOS. Yan, sobrang lalim mga bossing. Yan, lalim. Taas ang lalaki ng clearance ng kanyang tapit. Ayan. Tapos ngayon naghanap ako ng cup na surplus mga boss. Yan, goods na goods siya. Pinalitan nga pala natin yan kasi bago tayo nag-clearance. So huli ko lang napakita mga boss, yan yung mga pinalitan natin. Pati nga camshaft mga boss kinayod. Kaya dudang duda talaga ako na hindi umaakyat yung langis nito sa taas, no, sa cylinder head. So ngayon gagawin natin, sasalpak muna natin to. Kahit inuna muna natin yung valve clearance, so saka natin didiscoveryhin kung babalik pa rin yung ingay pagkatapos nating ma-valve clearance. Baka sa dating oil sludge lang to na ginawa nila, kaya may tama. Yun muna ang iniisip ko sa ngayon. Pero pagka bumalik yung ingay at okay na ang valve clearance, saka tayo magto-troubleshoot mga boss sa bomba ng langis. Ano na? Ito yung may direct. Kuha sa ng karina. Listen. Kadina. Alaw. Pwede pa rin. Idugtong mo ito. Pwede na, balas na. Nandalasan ng karina. This is Nandalasan ng karina. Ay, asa na lang. Pinalak. So, okay na niya. Start mo, sir. Battery ka doon. Start mo. Yun, natapos na natin na assemble. Ayan, papaanda rin natin to mga bossing. Tingnan natin kung nawala na yung tunog typewriter. Start na. Yay! Fire! Wala na yung typewriter Wala na yung typewriter. O, di ba? Wala pa masyadong langis yan. Oh, sir, success naman yung ginabi tayo. Sulit naman. Ayan sila boss. Oh, ibang-ibang andar, di ba? Yun yung mga ma'am, yung mga hinuhugas na kerosene. Pag umandar na yung pan yan, mainit na, mawawala na yan. Meron pa nga yan na akala mo nasusunog eh. Yun, tahimik na mga boss. Tagas na lang, tagas. Tingnan kung may mga tagas. Hindi ka na mag-ano nun. Kala ko nga matatap overhaul natin. Pinagpa-overhaul na kung ano. Sulit. Wait, nakaw ano.
Oh, tahimik na, di ba? Layo. natin sa subtraction yun na Walang Diyos. Pinahirapan kami dito. Yan ang tunay na andar. Lalo na pag may takip na yan. Walang tunay yun. Papamakyan na yung mami. Lalo na pag kinutak pa lang. Hindi na nagtitype. Yun mga boss, tuwang-tuwa na nga kami. Akala namin nadali na namin yung problema, pero mga 30 minutes namin mapaandar ay lumagitik ulit. Dito namin na-discover mga boss na mahina yung bomba ng langis. Kaya ginabi kami. Sabi ko ibalik na lang nila at talagang lumagitik ulit yung gawa natin. Kaya dito mga boss, papakita ko sa inyo kung ano naging problema ng ating Toyota Vios na naayos na natin yung valve clearance ay maingay pa rin. 3 days later. Yan, pinabalik na natin si customer. Ayan, pinabuksan ko agad kay Kalyabing Chammer yung cylinder head kasi duda talaga ako mga boss. So ang gagawin natin dito ay tatanggalin natin yung cylinder head. Kasi kinakranking namin mga bossing, wala pong umaakyat na langis papunta sa cylinder head. Kaya i-check namin dito kung barado yung daanan ng langis sa engine block. Yan. Pag natanggal namin yan, ikakabit ulit namin yung timing cover kasi doon po nakakabit yung oil pump, no? Ayan oh, yung mga gas-gas nga oh. Ayan, tinuturo ko ng mga bossing yung mga gas-gas. Kaya ayan, pinagdudadahan ko na talaga yung oil, yung ano nito, barado yung daanan ng langis o di kaya yung oil pump. Kaya ayun, tatanggalin natin to para wala na tayong pagdadalawang isip dito. Ayan, binaba ko na nga yung ano, yung mga camshaft cap ulit. Ayan, may gas-gas ng konti pero hindi kagaya dati. So didiscoverin natin to. Tingnan natin mga boss pag natanggal natin yung cylinder head nito kung may lumulusot ba sa engine block. Baka kasi barado yung daanan ng langis sa engine block kaya hindi nakakaakyat sa cylinder head. So ayan, tingnan natin mga boss ang pagto-troubleshoot nito. Ngayon babalik namin tong oil pump, ika-cranking namin para makikita namin kung barado ba yung butas na daanan ng langis papunta doon sa supply papuntang cylinder head. Kasi nangyayari sa kanya, asa na lang siya doon sa talsik ng ano, ng timing chain. Yun lang yung naglulubricate sa kanya ng langis. Ito, bagong palit na raw ng oil pump ito. So, ganun pa rin, malagitik. Yan, tinanggal namin yung timing cover tsaka yung head para ma-check namin yung mga daanan ng langis. Yan, ito yung gagawin natin ngayon. So ayan, kalas na natin yung head pero bagong kalas din to. Titingnan natin yung daanan ng langis dito mga bossing. Alam ko na. Tanggalin mo, tanggalin mo. Bago pa yung gasket. Bagong overhaul na ito, Kabinji. Bagong overhaul pero maingay. Diagnose, kulang ng supply ng langis. So balik mo yung timing cover kasi kakranking natin yan. Troubleshoot natin yan kasi ang problema nito kaya maingay mga bossing ay mahina ang supply ng langis. Pero nalinis na ulit yung oil strainer, nagpalit ng oil pump, so ganun pa rin. Kaya dito na, nagbukas na kami dito sa cylinder head para makita namin yung ano, mga butas, mga oil passage nya. Sige mga boss, titingnan natin kung lalabas yung langis dito, no? So susundutin ko rito sa starter. Wala oh. Walang langis na umakyat. Yan, pinatanggal ko ngayon cylinder head mga boss kasi nag-cranking kami, wala nang umaabot dun sa cylinder head. Kaya ayun, pinatanggal ko. Hanggang black pa rin pala, hindi makalusot, no? So wala ring umaakyat na langis. Kaya ito yung didiscoverin natin ngayon kung bakit. Talaga namang kahit konti wala siyang lumulusot. Ay cranking ulit tayo. Yun.
Walang langis na umaakyat papunta dito. Yun ang problema. Baka magtataka kayo sa mga ganitong BIOS na 2 insay, 1 insay mga boss, ibabalik nyo yung timing cover kasi dyan po nakadikit yung oil pump natin. Ayan yung ginawa natin dyan, no. Ilagay na namin yung ano, no, yung oil pump. Ayan mga bossing. So dapat yun pag cranking natin tatalsik na kagad yung langis. Wala. Tingnan mo ha, walang akit. Mama. Walang langis, di ba? Ayan, dapat yan pagtatalsikan yan. Hindi mo ba din rin yung langis? Hindi ba? Ayan ha. So pinakita ko pa nga sa mga kasama ko mga boss na wala talagang langis na umakyat. So ngayon mga boss, wag kayong kukurap kung ano madidiscover natin dito, kung bakit walang umaabot na oil supply papunta sa cylinder head. So tingnan nyo mga bossing. Yun ang didiscoverin natin. Kung bakit gawin mo, tanggalin mo ulit, baybayin natin yung butas na to. Baybayin natin yung butas. Baka barado. Kasi ang nangyayari sa kanya dati doon, yun lang is na umaakyat, umaasa lang siya sa timing chain. Dito lang, talsik lang ng timing chain, hindi na aabot, hindi na lubricate yung sa dulo dito. So nakikita nilang umaakyat yung langis yung sa timing chain lang. Yung na nakakayod ng timing chain doon sa crank, doon sa ilalim. Pero yung supply mismo rito na naglo-lubricate sa camshaft natin at mga valve tappet ay wala. Kaya so ito kasi mga bossing maraming oil slugs dati, hindi sa amin ginawa, no. Pinagawa niya, pinababa na raw tong makina eh. Nilinis lahat ng oil slugs. Ngayon pag start nila o pagkatapos, maingay pa rin yung makina. So ngayon nagpalit ng oil pump. So dinala sa atin, maingay pa rin. Kasi maingay pa rin, dinala sa atin. So ang ginawa namin, chinek muna namin valve clearance. Malalaki nga naman ang clearance, pero nahalata ko bakit kinakayod yung camshaft cap o kinakain. So dito nagduda na kami na mahina yung supply ng langis. Ayan, papakutkot ko lang kay Kilabin Chammer yan. Tingnan natin kung malilinis natin, madadaan natin sa linis yan. Sige, kutkutin mo lang yan, boss. Pwede mong tanggalin ulit yung oil pump, tapos hahanginan natin, i-cleaner natin, bombahin natin ang hangin hanggang sa ano, tapos kabit ulit natin. Dapat yung tensioner na yan doon, magkakalangis yan, tingnan mo, wala yata langis eh. Tingnan mo, pag kinalas mo yan, oh, walang kalangis-langis oh. Walang langis, dapat tutulo yan yun eh. So dito mga bossing, kung ito yung oil pump, no? Ito yung oil pump kasi ng ano, ng BIOS natin. Baka may encounter niyo rin, di ba? Dito po ihigop yan. Galing dito po ihigop yan, oh. Ayan oh. Dito. Dito po ihigop yan. Ngayon, pag higop niya, aakyat yan dito. Pag akyat niyan dito mga boss, dito naman ibabato yan. Yan dito. Dito sa butos na to. Yan. Higop dito, akyat dito. So ito naman papunta na sa taas. Ito. Papunta na yan dito sa taas. Paano naman? Bakit yan dito? Ito yung guide, baliktad ang guide. Walang butas eh. Oo, yun ang walang butas oh. Yun ang problema. Yun, na-discover na namin mga bossing. Ito yung guide, ang nabarahan, ang guide. Ito yung, kaya nagtataka ako eh. Ito yung paakyat ng langis. Dito nila nilagay yung dowel ng cylinder head. Dapat dito sa kabila. Ayan oh. Ay nako. Huli. Dali, huli idol, huli. Sus Mario Josep. Eto mga boss, oh, ayan oh, habang kanina tuturo ako sa inyo. Dito yung
paakyat ng langis, ayan dito. Dito dapat itatapon yung langis. Ito yung daanan. Ngayon, nagtataka kami rito. Wala naman butas tong kabila. Ayan oh. Ito dapat, dito dapat sisirit yung langis. Ang ginawa, nilagyan ng guide, Kabinje. Ayan oh. Nilagyan nila ng guide. Dapat dito yung cylinder head guide. Dito nila nilagay sa daanan ng langis. Nabali na po yung guide. Sus Maria Josep. Ayan oh. Di ba? Etong guide na to sa cylinder head dito to sa kabila. Ito kasi yung i-spray ng langis pataas ng head eh. Cylinder head. Di ba? Andito yung BBTI. Yan papunta yan doon. Inoverhaul nga to Kabinje. Inoverhaul nga to. Simula noon, hindi na nila mapatino yung andar, maingay na. So ayan, na-discover natin. Ano ba yan? Buti hindi nabasag, no? Mekaniko naglagay nito. Ayan mga boss, pinabunot natin yung guide, no? Doon nila nilagay yung cylinder head guide sa daanan ng langis. Ako naman. Buti hindi nabasag to. Buti hindi nabasag. Kung nabasag, malaking problema. Pati ako napiki na dito daanan ng langis kasi andito yung guide. So, binaybay ko yung ano, dito paakyat galing oil pump dito. Ano ba yun? Nahirapan na si Kalyabing Chammer magbunot. Wala na. Di ba, Dol? Tiyaga lang. Tiyaga lang sa paghahanap ng problema, nakuha din. Nakuha namin pero sumakit ulo namin to na. Nadaya kami. Hindi lang natin. Ayan mga boss, oh, ito yung daanan ng langis, oh, napakalalim niyan. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Isprayhan mo ng cleaner, lulusot dito yan. Isprayhan mo ng cleaner doon. Ay nako naman, diyan nilagay yung cylinder head guide. Sige. Sige. Lulusot Ayan, yan. Oh, ayan oh. Lusot na doon oh, tingnan mo. Ayan oh. Oh. Sige, sige, sprayan mo pa. Yun. Diyan ang daanan ng langis. Paano nyo mapapaakyat yung langis? Eh, binlakan nyo dito ng guide ng cylinder head. Asa na yung binascript mo, idol? Napiki kami. Ayan oh. Dito nyo nilagay yung cylinder head guide sa daanan ng langis. Dapat dito po yan, sa kabila. Yan oh, dito. Ngayon, Dol, Ulitin natin. ulitin natin. Dapat pagka kinranking ko katulad kanina, dito lalabas yung langis ha. Okay? Alright. Nako. Yan ang yun, dinala na sa atin. Hindi na ma-trouble. Kasi nga, lagyan mo ulit ng o-ring ha. Yan. Pinabalik ko ulit yung oil pump mga bossing ha. Nako naman. Ba't ganon? Yung ginawa ng mga mekaniko. So nagpalit ng oil pump. Yun, pagkakamali nyo mga boss, hindi nyo muna tiningnan yung mga boss, yung ano, mga daanan ng langis. Ayun, binlakan nyo yung sa langis. Wala na, yan, nagka-leche-leche na. Kaya nagpabukas na talaga ako ng ano mga bossing eh. Pinatanggal ko na talaga yung head. Kasi nahalata ko talaga. Wala na, hindi na lulubriketan ng langis yung dito sa dulo. Ayan oh, puro kayod na oh. Puro kayod. Yung dito, wala ganong tama dito sa una kasi anong nangyayari, yung tilamsik sa timing chain na langis, dito na pupunta. Pero pagdating sa dulo, hindi niya na kayang abutin to mga bossing. Kasi dito sentro yun oh. Yung butas na yung mga boss, dito yung sentro sa BBTI natin, dito. Ayan o. Papunta rito. Kaya nagtaka kami, bakit ayaw umakyat yung langis kanina. Diba, pinakranking natin. Yung pala, baliktad yung cylinder head guide na dapat
dito nakalagay. Dito nila binlock sa ano, dito nila nilagay yung guide. So wala na, hindi na makaakyat ng langis kasi may cylinder head guide na nakablock. Tawagan may atin ito. Oh, Diyos ka Lord. Bakit ganon? Hirap ng trouble mga boss. Talagang sinubukan yung pag-trouble natin dito sa BIOS, no? Ayun, talagang pinagpapawisan kami rito sa pag-trouble. So kailangan mapalabas natin yung langis doon pagka nag-cranking tayo. Dapat pagka kin-ranking natin talagang mabilis. So ngayon mga boss, testing na natin pagkatapos nating linisin rin yung oil pump. So dapat dito po lalabas yung nilagyan nila ng guide. So ayan, tingnan natin ha. Moment of truth mga idol. Moment of truth. Hirap ako. Yan. Yun o. Yan o. Lang lakas na. Yan, dapat ganyan. Tama lang ang halo din na. Okay. Naghalo-malo na tuloy doon sa daanan ng langis. So i-drain na lang natin yan. So goods. Tubig, halo na. Goods na. Yan. Sa asa na yung cylinder head guide idol na nilagay nila. Nasa na yung salarin. Ito yung salarin. Ito yung salarin mga bossing. Muntik pang masira yung oil pump. Tikpang masira yung oil pump. Dito nila nilagay yung cylinder head guide. Yan o. Yan nilagay. Dapat dito yan mga boss. Yan o, dito. Yan, doon. Kailangan ilagay natin itong cylinder head guide dito. Ay martilyo. Huwag muna, linisan ko muna. Sige, linisin mo muna to. Ako na ba At palitan natin ng panibagong gasket. Ayan sir, masosolve na natin yung problema mo nito. Dito ko ilalagay ah. Ayan, dyan, dito. Ay nako. Ayun, ginawa natin. Tin-troubleshoot natin. Ayan nga, na-discover natin. Yung guide dito nila nilagay. Tapos, na-recover din natin yung oil pump. Kanina ayaw bumomba. Ayos. Ayos, kalyabe. Ayos! Ayun mga boss, na-solve na nga natin yung problema, no? So abangan nyo yung part 2. At least nakita na natin yung problema kung bakit hindi nakakaakyat yung langis papunta sa cylinder head. Ayan, ingat mga kalyabe. Kunting pagkakamali lang sa pagkabit ng cylinder head guide ay malaking epekto po sa andar ng ating makina. Ayan, abangan nyo yung part 2 at sana napanood ni Bossing yung may-ari nito kasi iniwan na tong BIOS sa atin para may troubleshoot ng mabuti.